Okay, magandang umaga mga bata. Magandang umaga po naman. Okay, no? Bago natin simulan ang ating aralin, tumayo ulit. Anak, kayo muna lahat. Ay, dalawa lang mga katawan. Para mabuhay yung mga dugo. Okay. Ayan. Meron tayong sayaw. Ayan. Okay, dapat lahat makita ko na sumasayaw, ha? Okay, tingnan natin. Okay, alam niyo yung sayaw ng mosquito dance? Hindi. Okay, tingnan niyo na lang, sundin niyo na lang, anak. Okay, tingnan. Handa na? Okay. Okay, dapat. Nabuhay na ba ang mga dugo? Okay. Ngayon, para sa ating balik-aral, ibigay ang angkop na kahulugan sa mga sawi kayong may salungguhit sa kaungsa. Okay, sino yung pwedeng magbasa ng number 1? Okay, Alina. Gagawin ng umisipin sa kanilang bahay. Okay, yung salitang may salungguhit ay agawin. Ano daw yung kahulugan? Okay, taas lamang yung kamay kapag may kasagutan. Ano daw yung ibig sabihin, Irish? Hapon na. Malapit na buwan. Okay, malapit na. Gumabi. Bigyan sila ng isang bagsak. Okay, sunod, number 2. Sino yung pwedeng magbasa? Nelson. Si Rowena ay alin ang kanin ng kanyang tiya Ising. Okay. Yung salitang may salungguhit ay alinang kanin. Ano daw yung ibig sabihin? Ano ang kahulugan? Alinang kanin. Alinang kanin ng kanyang tiya Ising. Sino yung may kasagutan? Okay, kapag sinabi natin alinang kanin, ikaw ay nagtatrabaho para ikaw ay makakain. Okay, ano? Number 3. Basahin, Paulo. Okay, anak dalita. Ano yung kahulugan ng anak dalita? Anak dalita. Mayaman? Ano, Kayla? Sige, Kayla. Sino yung may kasagutan? Anak dalita. Nalimot na? Ha? Pag sinabi natin anak dalita, yan ay anak? O mahirap. Anak dalita. Ano? Okay, number 4. Kayla, alay ka. Hindi lahat ng mayaman ay asal hayop. Okay, asal hayop. Ano daw yung kahulugan niya? Irish. Pangit ang ugali. O yun, correct. Ano, bigyan ng isang bagsak. Ang masama
sa balitang kutsero? Ha? Balitang? Kalye? Okay, hindi daw totoo. Maaring ito ay opinion lamang. Ano? Okay, naintindihan na? Anong mga sabi kain? Okay, buuin ang mga halo-halo mga letra. Isulat sa pisara ang nabuong salita. Okay. Meron akong mga salita dito. Isusulat ko sa pisara kung ano yung mga salita na rampon. Ano? Okay, sino yung pwede magsulat? Sige, sabi na. Tama ba? Okay, bigyan ng isang bagsak. Okay, sunod. Ha? Nelson. Nelson? Irish. Tama ba? Okay, correct. Ano? Yung nabuo niyong salita, yan ang ating aralin sa ngayon. Ano? Okay. Ano yung napansin niyo sa larawan? Ha? Ha? Mga trahedya? May ulan? Ano to? Yan? Pagkukit? Mga estudyante naglalakad? Ano yan? Okay. Ito, meron mga katanungan. Ano-anong pangyayari ang idinudulot ng malakas na pag-ulan? Ano daw yung mga maaaring na idudulot ng malakas na pag-ulan, princess? Baha. Regine. Ha? Maaaring magka-landslide. Landslide. Pagbuo ng lupa. Landslide. Okay, ano-anong mga suliranin ang idinudulot nito? Mga problemang dala nila ng malakas na pag-ulan. Ano yung problemang dala niya? Pagkasira ng bahay. Ha? Okay, hindi makapagtrabaho. Dahil sa lakas ng ulan. Yun yung problemang dala niya. Judian, meron? Mahirapan maglakad dahil maputi. Okay, mahirap maglakad dahil maputi. Okay, maaaring magkaroon ng bagyo. Ha? Okay, alin sa mga pangyayaring ito ang inyong naranasan sa inyong lugar? Yung nasa larawan. Ha? Alin dyan? Natumba ang puno. Naglalakad sa baha. Naglalakad ba kayo sa baha? Hindi yan nararanasan, ano? Yung mga nasa city, nasa syudad yung nakakaranas. Okay, maputik na daanan. Okay, bukod sa mga pangyayari inyong nasaksihan, anong suliranin ang idinudulot ng pagbaha sa kalusugan ng tao? Anong epekto nito sa ating kalusugan? Okay, maaaring magkaroon ng sakit na leptospirosis. Ano pa? Sa kalusugan natin, ano yung epekto ng pagbaha, pag-ulan ng malakas? Wala? Yun lang? Maaaring magkatrangkaso, syempre, kapag nagpapaulan ka, naulanan ka, maaari kang magkalagnat. Okay, tingnan natin, ayan, umuulan. Ano yan? Mahirap na pagbiyahe kasi baha. Walang masakyan. Lalo na yung mga nasa city, nasa syudad. Okay, kinansila ang klase. Di ba pag malakas ang ulan, lalo na yung mga binabaha yung lugar, hindi sila makapasok o kinakansila yung klase sa kanila, na? Okay, yan. Paglalaro sa baha. Okay, pagkatumba ng puno. Okay, yan. Yung daanan, mahirap yung daanan. Okay.
Bigyan kahulugan yung mga sumusunod na salita. Okay, basahin ninyong lahat. Okay, yung number 1, dengue. Ano yung dengue? Para sa inyo yung dengue. Teacher na nagmula sa kagat ng lamok. Okay, sakit daw na nagmula sa lamok. Titignan natin kung tama yung inyong mga kasagutan. Ano? Okay, yung Aedes aegypti or Aedes albopictus, ano yan? Infection. Sino kaya yung pwedeng humula? Ano daw yung number 2? Sino yung may alam kung ano yung number 2? AIDS. Number 3, rashes. Teacher, pangangati. Pangangati. Teacher, pantal. Pantal. Okay. Number 4, platelets. Ano naman yung kahulugan niya? Kahulugan niya? Pagkaubos ng dugo, ang platelets. Okay, number 5, dengue H fever. Ano naman daw yan? Kalinturan, lagnat. Leptospirosis. Galing sa ihi. Galing sa ihi ng daga. Opo. Okay, tingnan natin kung ano yung mga kahulugan nila. Ano? Kahulugan ng mga sumusunod na salita. Okay, dengue. Isang malubhang sakit na nakukuha sa kagat ng lamok. Tama ba yung sinabi ni Nelson? Bigyan ng isang bagsak. Okay, correct. Aedes aegypti at Aedes albopictus. Okay, yung kahulugan niya ay mga uri ng lamok na nagdadala ng sakit na dengue. Sila yung mga lamok na nagdadala ng dengue. Ano? Yung sakit na dengue. Okay, yung rashes naman, basahin yung lahat. Okay, isang uri ng pamamaga ng balat, magaspang at mapula. Yung mga tumutubo dito sa atin na makati, yung mga pantal-pantal, yung mga pula-pula dyan, yun yung tinatawag na rashes. No? Okay, ano naman yung platelets? Party na tumutulong sa pagpili ng pagdurugo ng sugat sa pamamagitan ng o siya yung parte ng dugo na tumutulong para ano yun, mapigilan ang pagdurugo. Ano? Platelets. Okay, yung dengue H fever naman o hemorrhagic fever, ito naman ang isang infection. Ano lang nababasan? Isang infection sa sanhi ng kagat ng lamok na sumisira sa dalian ng dugo na nagiging sanhi ng pagdurugo ng ilang bahagi ng lamang loob ng taong may dengue. O, ibig sabihin, malala na siya, no? Nagdurugo na ang lamang loob ng isang tao kapag meron ka ng dengue H fever. O, isa siyang infection na galing sa kagat ng lamok. Okay, ito na yung leptospirosis. Isang uri ng seryosong infeksyon sa ng bakteryang leptospira. Yung leptospira, siya yung bakterya. Nandyan sa katawan natin, halimbawang na infection tayo, dulot ng baha. Na nagmumula sa ihi ng mga hayop tulad ng mga daga. Halimbawa, lumusong tayo sa baha, meron siyang ihi ng daga, yung tubig na yan, kontaminado, ayan, pwede tayong ma-infection, magkaroon ng leptospirosis na tinatawag. Pero yung bacteria niya, ang tawag dyan ay leptospira. Okay, dengue fever. Mga dapat malaman sa dengue H fever. Ano yung nasa larawan? Lamok. Na nagdadala ng bayan. Ano ang dengue H fever? Okay. Ang dengue H fever ay isang nakakahawang sakit na ang sanhi ay isang virus. O, virus siya, no? Kapag meron kang dengue, meron kang virus. Ang virus na ito ay nasasalin sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag tinagat ka ng lamok, sa lamok lang siya makukuha, no? Yung dengue. Ang mga lamok na ito ay nagdadala ng dengue
Kilalanin nyo na yung lamok na Aedes aegypti. O, yan pala yung itsura niya, na kumakagat sa atin. O, ito naman yung Aedes albopictus. O, ganyan yung itsura. O, kilala nyo na. Okay, ang isang tao ay maaaring magkasakit ng dengue fever kung siya ay kinagat ng lamok. Ayan ang lamok. Kapag nakagat ka ng lamok na merong virus, ano ang mga palatandaan at sintomas ng dengue fever? Meron tayong mga sintomas, mga palatandaan. Malalaman natin na baka meron tayo dengue, ano? Ayan, stage 1. Ibig sabihin, nasa unang level ka pa lang ng sakit na dengue, ano? Ayan, mataas na lagnat. Okay, kapag nakaranas ka ng mataas na lagnat, ayan, paghihina ng katawan, halimbawa, mataas ang lagnat mo, naghihina yung katawan mo. Ito pa, pananakit ng ulo, pananakit ng kasukasuan, itong mga ganito, pananakit ng mga kasukasuan, yan. Ano pa? Pananakit ng mga mata na parang mainit. Kapag daw masakit yung mata mo. Then, pangmumula o pantay sa iba't ibang parte ng katawan. Minsan kasi pag merong dengue, unang-unang natin na sintomas yung rashes. Okay. Pagdurugo ng ilong at gilagid. Isa siya sa mga palatandaan, At pagdumi ng maitim na dulot ng pagdurugo ng bituka. Pag naranasan niyo yung mga ganyan, magduda ka na, Baka mamaya meron na pala ko dengue. Kailangan ano yung gawin? Magpakonsulta daw sa pinakamalapit na health center. Okay, stage 1 yun. Ito naman yung stage 2. Ibig sabihin, lumalala na, Ayan. Pananakit na? Yan. Nasakit yung tiyan mo. Naranasan mo na masakit ang ulo, mata, kasukasuan, may mga rashes. Then, ilang mga araw pa, naranasan mo na yung pananakit na? Tiyan. Naranasan mo na rin yung pagdurugo ng ulo. Okay. Pagsusuka. Ayun, halimbawa nasusuka ka na, medyo malala na yung dengue mo, Stage 2 ka na. Okay, ito naman yung stage 3 to 4 na. Ay, ibig sabihin, malala na yung dengue talaga. Okay, low platelets count. O yun, kapag mababa na talaga yung platelets, delikado na siya. Na-dehydrate na yung tao. Lumalabas na sa mga ugat yung mga platelets, yung mga dugo. Yung mga ugat daw natin ay nagkakabutas-butas na parang butas-butas na, ng karayom. Yan, pagbaba ng bilang ng platelets sa dugo. Okay, pagbagsak ng pulso at hirap sa paghinga. Ayan, nahirap na yun, hirap ka na sa paghinga, saka parang nawawala-wala yung iyong pulso. Ayan, so ulat ng DOH or Department of Health, patuloy ang pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa sa loob ng 3 taon. Batay sa datos na pinalabas, tinataya ngayong taon ang may pinakamataas na kaso. Okay, ito yung nalista nila. Taong 2017 pa, 2019. Okay, January 1 pa December 31, kaso. Ayan yung naging kaso, 1,224. Okay, yung namatay, 814. Yung January 1 pa December 31 naman, 2018, 216,100. Yung namatay naman ay 1,083. Okay, nung 2019, ng January 1, August 10, yung kaso naman, yung ibig sabihin ng kaso, yung na-infect.
yung nagkaroon ng dengue. Nagkaroon ng 208,000 na kaso, ano? Na yung namatay naman ay nagkaroon ng 900. Ayan yung lista ng nasa DOH. Paano maiwasan ang dengue fever? Ayan yung mga nararanasan, ano? May mga paraan para maiwasan natin yung pagkakaroon ng sakit na yan. Okay, ito yung mga paraan. Okay, huwag mag-imbak ng anumang bagay na maaaring pag-ipunan ng tubig sa loob at labas ng bahay, tulad ng... Okay, yan. Huwag kayong mag-imbak ng mga ganyan sa inyong bahay, no? Mga lata, bote, gulong ng sasakyan. Pwede rin, pero kailangan, anong ginagawa? Sine-check nyo. Kailangan pagtagulan, wala na yung ulan, ibinubuhos nyo na, titignan nyo kung may laman siyang tubig. Ano? Kasi tinitirahan niya ng lamok. Doon sila nangingitlog sa tubig. Lalo na yung mga tubig na stock. Diyan sila tumitira. At panatilihin tuyo ang kapaligiran. Kailangan yung mga basa, mga matubig na lugar, iniiwasan nyo yan. Kailangan nililinis. Ito, hugasan at kuskusing mabuti ang mga florera at iba pang pinaglalagay ng tubig 1 beses isang linggo. Di ba may mga flower base kayo sa bahay? Ayan, kailangan pinapalitan nyo yung tubig niyan. Kasi, iniitlogan niya ng lamok. Hindi natin alam, marami na siyang itlog, marami ng lamok na lumalabas dyan. Okay, ito. Takpan ang mga pinaglalagyan ng tubig upang maiwasan ang pagpasok at pangingitlog dito ng mga lamok. Sino yung may mga drum sa bahay? Yung may mga balde, nag-iimbak ng tubig. Kailangan merong takip yan. Hindi mo alam, pinanligo mo na siya o kaya ininom nyo na, yun pala, maraming itlog ng lamok. Kaya kailangan meron siyang takip. Okay, tingnan at linisin ng regular ang mga alulod at kanal. Ano yung alulod? Diyan sa bubong nyo, meron diyang sahudan ng tubig, sora ng tubig. Ayan yung alulod ang tinatawag. Nai-stack minsan dyan yung tubig, ano? Kailangan nililinis yan, tinatanggal yung tubig, ano? Then, yung mga kanal. Yung kanal, naka-stack yung tubig. Pwede siyang pagtirhan o pangitlugan ng mga lamok. Kailangan, winawalis nyo yan lagi, ano? Okay. Maglagay ng insect repellent at magsuot ng mahabang kasuotan at maiwasang magsuot ng dark color. Ano yung insect repellent? Meron kasing mga nabibili na dinidikit sa damit. Merong relo, merong dinidikit lang dito, takot yung lamok dyan. Merong mga nabibili niyan. Lalo na sa inyo kasi nag-aaral kayo, hindi nyo alam, may mga lamok ninyo sa ilalim. Natatakot yung lamok kapag merong suot ka niyan o merong nakadikit sa damit mo niyan. Then, magsuot kayo ng mga, iwasan daw na magsuot ng mga dark color. Katulad ng itim. Yung itim na damit, gusto yan ng lamok. Masdan nyo, kapag nakaitim kayo, ganito yung suot ko, laging merong lamok. Mahilig sila sa mga dark color. Okay, dito tayo sa Leptospira bacteria. Naintindihan nyo sa dengue? Leptospirosis. Kita nyo, ano yung gumagalaw dyan? Ano naman daw yung leptospirosis? Ang leptospirosis ay isang malubhang infection dulot ng leptospira. Yung bacteria na yan, yung tawag ay leptospira. Na inilalabas sa mga hayop ng mga hayop sa kanilang pag-ihi. Nilalabas nila. Halimbawa yung tubig na yan, hinihinga ng daga. Hindi mo alam kung taminado ng ihi niya. Pwede tayong ma-infection magkaroon ng leptospirosis. Kadalasan nakukuha ito sa tubig baka na kontaminado ng ihi ng daga. Lalo na yung mga stock na tubig. Lumusong ka. Ganyan. Lumusong ka sa tubig
tubig na yan. Hindi siya dumadaloy. Marami siyang ihi ng daga, meron kang mga sugat, pwede kang ma-infect ng ihi niya. Pwede kang magkaroon ng leptospirosis. Ano? Halimbawa, humugas ka dyan sa tubig na yan. Humugas ka sa tubig na yan na may ihi ng daga, naghumawa ka sa mata mo, na sa buhanga mo, natalsikan ka, pwede kang magkaroon ng leptospirosis. Ano? Kasi kontaminado siya ng ihi ng daga. Okay, bukod sa mga daga, maaaring maging carriers o tagapagdala ng leptospirobacteria ang mga baka. O hindi lang pala yung mga daga. Pwede rin yung mga baka, baboy at aso. O, pwede rin pala silang tagapagdala ng sakit na yan. O minsan yung iba hinahalikan yung aso. Dinidilaan ng aso. Hindi siya maganda. Okay, mahalagang maging alerto sa sintomas ng leptospirosis kung napasugod sa baha, lalo na kapag may sugat sa biti at paa. Delikado na may mga sugat-sugat ka, lulusong ka sa baha. Okay, paano malalaman kung ikaw ay positibo sa sakit na leptospirosis? Okay, paano naman daw? Paano mo malalaman na mayroon ka niyan? Okay, mga sintomas ng leptospirosis. Ang sintomas ng leptospirosis ay karaniwang nararamdaman 4 hanggang 14 na araw matapos ma-expose sa leptospirobacteria. O, matagal-tagal din yun, halimbawa 2 weeks. Mamasdan mo yung iyong katawan. Lumusong ka sa baha. Masdan mo yung katawan mo kung ano yung reaction. No? Baka mamaya, nagkaroon ka ng infection ng leptospirosis. Ito ang tinatawag na incubation period at sa oras na ito, maaaring maramdaman ang mga sumusunod. Halimbawa, tapos ng 2 weeks. Ito na yung maaaring mong maramdaman. Lagnat, pag-ubo, panginginig, sakit ng ulo, pagkahapo, pagkalilo at pagsusuka. Yun yung mga nararanasan ng mga taong nagkaroon ng leptospirosis. Nanginginig pala sila, nanginginig. Merong lagnat, umuubo, may sakit ng ulo, pagkahapo. Diba sa dengue, wala namang pagkahapo? Pagkahilo at pagsusuka? Meron sa dengue ng pagsusuka. Ito, paninilaw ng balat at namuting bahagi ng mga mata. Okay. Yan, naninilaw ang mata. Sasabihin nyo agad, merong merong sakit na hepa. Dumidilaw yung mata. Yung leptospirosis, dumidilaw din yung mata. Hindi mo alam, baka yung taong yan, wala namang hepa, pero may leptospirosis. Pamamaga daw ng mga buko-buko. Ayan, namamaga yung mga ang mga dito, namamaga. Ito, pagtatae. Ayan, nagtatae ka. Pagkawala ng ganang kumain. Pamamantal ng balat. Nagkakaroon ka rin ng mga pamamantal. Saka, pamumula ng mga mata. Pagsakit ng mga kalamnan. Lalo na sa hita at likod. Masakit yung likod mo, masakit yung mga hita. Maaaring lumubha ang leptospirosis at naging dahilan ng pagkamatay kapag hindi naagapan mo yun. Kailangan, kapag naramdaman mo yung mga sintomas na yan, pumunta ka na agad, magpa-check up ka na agad. Sa pinakamalapit na health center para maagapan kasi pwedeng mamatay ang isang tao kapag pinabayaan niya lang, binaliwala mo lang yung mga nararamdaman, maaaring maapektuhan na yung sa loob ng katawan mo. Kasi kapag matagal na yung sakit, naapektuhan na yung ibang bahagi ng katawan mo. Maapektuhan ang mga lamang loob tulad ng atay, baga, bato, puso at utak. Ayan. Kapag matagal ka pang nagpa-check up, pwedeng maapektuhan yan. Ang mga lamang loob tulad ng atay. Ang atay mo, baga, puso at utak. Matagal ang buhay ng mga bakteryang ito. Matagal siya dyan sa katawan mo. Maaaring umabot ng ilang linggo o buwan kapag
sila'y nasa tubig o lupa. O, ilang linggo sa lupa, sa tubig, ang itinatagal nila. No? Kaya huwag kayong basta-basta nagtatampisaw dyan sa mga baha. Ano, yung iba nakikita ko sa plaza kapag baha, lumalangoy sa plaza. Sino yon? Ha? Lumalangoy doon sa plaza. Kasi doon lang naman bumabaha. Okay, paano nasasalin sa tao ang sakit na leptospirosis? Paano yun nasasalin na? Ito, maaaring may infeksyon ng leptospira bacteria kapag ang kontaminadong tubig, ulo pa ay napunta sa loob ng bibig. Ayan. Kapag yung tubig na yan napunta daw sa iyong bibig, ilong, mata, o bukas na sugat sa balat. Yung may mga sugat dyan. Delikado kapag baha. Pwede rin itong makuha sa kagat ng mga daga. O yung iba, kumakain hindi naghugas ng kamay kapag gabi. Ha? Kapag gabi, di ba hindi tayo, minsan yung iba hindi naghugas ng kamay, kinakagat ng daga. O pag inom ng tubig ng kontaminado ng ihi ng daga. Halimbawa, yung tubig nyo walang takip, naihiyan ng daga. Naihiyan ng daga yung tubig nyo, nainom mo, pwede kang magkaroon ng leptospirosis. Ano? Ayan. Kapag kinagat ka ng daga, kinagat yung daliri mo sa gabi kasi hindi ka humugas ng kamay mo, pwede kang magkaroon ng leptospirosis. Lalo na yung tagay na may virus, may bacteria. Bihira ito makuha ng tao mula sa kapwa tao. Bihira daw. Ibig sabihin, hindi ka basta mahawa ng tao merong leptospirosis. Mahawa ka, hindi basta-basta. Ngunit, posible itong nangyari sa pagkikipagtalik o sa pagpapasusoy ng inang may sakit sa kanyang sagot. Pwedeng makahawa, halimbawa ang mama mo nagpadidit sa kapatid mo, pwedeng mahawa yung kapatid mo. Halimbawa yung nanay mo merong leptospirosis. Sa datos ng DOH, tumataas ang bilang na nagkakasakit at namamatay sa leptospirosis mula taong 2017 at kasalukuyan. Di ba, kapag tagulan, marami nagkakasakit ng leptospirosis. Kasi laging baha, lalo na doon sa syudad. Bumabaha sa kanila. Ayan yung kaso. Noong 2017, January 1 pa December 31, yung kaso nagkaroon ng 470. Yung namatay naman ay 52. Noong 2018, January 1 pa December 31, nagkaroon ng kaso o nagkaroon ng may mga taong nagkaroon ng leptospirosis na 725. Then yung namatay, nagkaroon tayo ng 62. Okay, noong taong 2019, January 1 pa August 3, yung kaso na nagkaroon ng leptospirosis ay 181 at yung namatay ay 113. Okay, paano maiiwasan ang leptospirosis? Kanina, kung sa dengue nagkaroon ng ganito rin, paano maiiwasan? Ganun din sa leptospirosis. Maiiwasan din natin, Okay, mabisang pag-iwas sa leptospirosis. Ang pag-iwas sa maruming tubig at lupa na maaaring kontaminado ng ihi ng mga hayop, lalo na kung ikaw ay mayroong sugat. O, iwasan niyo lang yung mga tubig na sa tingin niyo hindi malinis, o huwag kayong lulusong dyan. Yung lupa, yung iba mahilig maglaro ng lupa. Sining ng lupa, ng binibilog-bilog. Tapos kontaminado pala ng ihi ng daga. Pwede kang magkaroon niyan. Iwasan mo yan para hindi ka magkaroon. Kung hindi maiiwasan ang paglusong sa tubig baha, magsuot ng protection gaya ng bota at maging listo sa mga simptomas ng leptospirosis. Halimbawa, baha talaga, gusto mo lumabas kasi bibili ka, magsusuot ka ng bota. Yung hindi mababasa yung paa mo. Maging listo daw sa mga simptomas ng leptospirosis. Kung kayo ay makararanas ng simptomas ng leptospirosis, agad na pumunta at kumonsulta sa doktor upang mabigyan agad ng karapatang lunas. O yun, naranasan mo na, nararamdaman mo na yung mga simptomas ng leptospirosis,
O, iyan mo na, pag magpa-check up ka na agad, ano? Okay, mo po ng maayos. Mo po muna ng maayos. Kaya kailangan pumunta agad sa pinakamalapit na health center para mabigyan ka agad na gamot. Para hindi na lumala yung sakit mo. Okay, meron ako dito may clean video. So, yan. Dengue is a flu-like illness spread by the bite of an Aedes mosquito infected with the dengue virus. The Aedes mosquito can breed even in a small amount of water accumulated in any Ganyan yung container-like ginagawa object. nila sa tubig. Severe headache, pain behind the eyes, nausea and vomiting, high fever with 2 or more of the following symptoms: severe muscle and joint pain, a rash on the skin, consult a doctor and do as advised. If advised hospital admission, do so immediately. If advised home-based care, take plenty of fluids, nutritious food, and paracetamol for fever and pain. Prevent mosquito breeding and protect against mosquito bites. There is no treatment for dengue, but dengue can be prevented. Leptospirosis is a disease that can affect virtually all mammals, including man. As such, it is called a zoonosis and is seen around the world. The disease can cause anywhere from a mild subclinical infection to death due to organ failure. It is caused by infection pathogenic species of Leptospira. From here on, we'll call the disease lepto for short. In summary, leptospirosis is a zoonotic disease caused by a gram-negative spirochete bacteria that induces subclinical or mild disease in maintenance hosts and can cause an acute febrile illness characterized by damage to the kidney and or liver in incidental hosts, including most domestic animals and man. Veterinary staff and animal workers are at greater risk of contracting leptospirosis, but the most common source of infection in the general public is exposure to water sources contaminated by urine of domestic or wild animals. Prevention is best accomplished through routine vaccination of domestic animals and appropriate antimicrobial treatment in the case of acute infections. Tetracyclines are recommended for eliminating pneumococcal. Okay. Sabi na walang gamot sa dengue. Pero pwede natin iwasan na magkaroon ng dengue. Ganun din yung leptospirosis. Okay. Meron tayong mga katanungan. Ano ang kinatatakot ng suliranin pang kalusugan kapag tagulan? Ano yung mga kinakatakutan? Ano yung sinabi doon kanina? Ano yung mga kinakatakutan kapag tagulan? Dengue at leptospirosis. Okay, paano kumakalat sa tao ang sakit na dengue, H. fever, ang leptospirosis? Paano kumakalat sa tao? Diba yung dengue muna? Paano nagkakaroon ng isang tao? Kapag nakagat ng lamok. Paano naman yung leptospirosis? Okay, kapag nakapunta tayo sa kontaminadong tubig, kontaminado ng ihinang daga. Okay, paano malalaman ng isang tao na siya may dengue? Kapag naranasan yung mga sinabing sintomas kanina, kagaya nga ng ano? Pananakit ng mata, mga kasukasuan, paggulo ng ilong, yun yung mga sintomas, marami pa. Yung leptospirosis naman, magpanililaw ng mata, pagsusuka, pagkailo, panginginig, may lagnat. Okay, yan yung mga sintomas. So yung palagay, bakit patuloy ang pagdami ng sakit na dengue at leptospirosis? Bakit kaya maraming nakakasakit pa rin? Patuloy.
Ano yun, Alvina? Dahil sa mga basura? Dahil sa? Ano? Hindi, pagiging malinis sa kapaligiran. Ano? Pwede ganon. Saan ito nagmumula at paano ito nasasalin sa tao? Saan nagmumula? Yung dengue. Sa kagat ng lamok. Paano siya nasasalin sa tao? Kapag? Nakagat ng lamok na may dala ng virus. Okay, yung leptospirosis. Ayun, kapag nano nga tayo sa may sinang daga. Okay. Gaano na karami ang namatay sa sakit na ito kung pagsasamahin sa loob ng 3 taon? Okay, sige nga, i-plus nyo nga. Ilan yung namatay sa 3 taon? Ha? Yung taong 2017, 2019, ilan yung namatay? Ha? 227. 227? Tama ba? Sige nga. Ilan daw yung namatay lahat? 227. 52, 62, 227. Okay. Yan yung namatay. Ibig sabihin, delikado. Ano? Maraming nakakasakit ng leptospirosis. Okay. Bakit mahalagang kumonsulta agad sa doktor kung nakararanas ng mga sintomas ng mga sakit na nabanggit? Upang maagapan. Correct. Ano pa? Upang hindi mamatay, syempre, ano, kailangan mong pumunta sa doktor para maagapan ang iyong buhay. Paano naka-apekto sa budget ng pamilya ang suliraning ito? Paano naka-apekto ng budget niyo? Ha? Oo, correct. Ano? Kasi bibili ng mga gamot. Kasi sira yung budget ng pamilya. Minsan hindi, emergency, hindi naasahan, nagkakaroon ng biglaang gastusan kung nagkasakit ang isang miyembro ng pamilya. Bakit mahalaga ang pagkain ng masustansyang pagkain tulad ng sariwang gulay at prutas? Upang maiwasan ang sakit na dengue? Paano daw yun? Bakit kailangan? Bakit mahalaga na kumain ng prutas at gulay? Upang maging malusog. Correct. Upang lumakas ang resistensya. Hindi ka basta-basta nakakasakit kapag malakas yung resistensya mo. Okay, bakit mahalaga may kalaman tungkol sa dengue, H fever at leptospirosis? Upang maging alerto. Upang maiwasan. Bakit mahalaga may kalaman? O yun, ano? Dapat alam mo yung meron kang kalaman tungkol sa dengue at leptospirosis. Kapag meron kang nararamdaman, nararanasan ng mga sintomas, maaaring pumunta ka na agad, magpakonsulta ka na agad. Ano? Hindi yung binabaliwala lang yung sakit. Ano yung mga gagawin mo kung ikaw o isa sa pamilya mo ang tamaan ng sakit na dengue o leptospirosis? Ano yung gagawin nyo? Yung iba naman, yung ibang kamay naman. Ano gagawin nyo? Halimbawa, isa sa pamilya nyo ang tinamaan ng dengue o leptospirosis. Wala lang kayong gagawin. Ay, pakonsulta daw. Ano? O, yun, ipakonsulta nyo na. Ano ba nakakita mo na naranasan nyo yung mga sintomas na yan? Ay, pa-check up agad. Bukod sa mga nabanggit na solusyon, ano pang solusyon ang maaari mong gawin upang makaiwas sa sakit na dengue at leptospirosis? Ano ba yung pwede nyo sabihin? Pwede nyo gawin para makaiwas kayo sa mga sakit na yan? Okay, maglinis ng bahay. Ano pa? Maghugas ng kamay. Huwag mag-imbak ng tubig. Pwede mag-imbak ng tubig, takpan lang. Ayan. Then, yung mga bote, gulong, ano pa yun, itapon nyo yung mga naka-stack na tubig. Ayan. Okay, paano mo isasagawa ang solusyon niyong naisip? Paano mo yun isasagawa niyo? Naisip ni Juliana maglinis ng bahay. Siyempre, isasagawa niya yun
Ha? Para may iwasang nagkasakit. Kaya isasagawa nyo yun araw-araw. Ano dyan yan? Okay. Pagbibigay ng problema sa pero at kung anong solusyon sa problema. Sino yung pwedeng magbigay ng problema? Kapag tagulan, sige nga. Baha. Baha. Okay, sanhi. Sanhi ng baha. Sino yung pwedeng magbigay? Ano yung... Pag sinabi sanhi, dahilan ng baha. Sanhi ng baha. Please. Malakas na pagulan. Sanhi ng baha. Siyempre, malakas na pagulan nga, no? Bunga. Anong naging bunga? Ha? Kapag kabaha, ang naging bunga niya. Pag-landslide. Ano yung solusyon? Ha? Okay, linisin tayo yung mga barado kanal. Ano pa? Problema ulit tayo. Magbigay ng problema kapag pagulan. Pagkakaroon ng maraming lamok. Pagkakaroon ng maraming lamok. Sanhi. Ano yung naging dahilan? Sanhi. Ano yung naging dahilan kaya maraming lamok? Ano yung dahilan? Bakit maraming lamok? Maraming nakaipong tubig, matubig. Ano? Bunga. Ano magiging bunga? Kasi maraming lamok. Magkakaroon ng dengue. Solusyon. Ano ang pwede natin? Ha? Magpausok daw yung solusyon. Ano ba yung solusyon? Ha? Umiwas sa karuming tubig. Maraming lamok na. Ano yung solusyon? Ha? Ha? Okay na ba yung solusyon? Maglinis ng bahay. Maraming solusyon. Maglinis ng bahay ay takpan yung mga tubig, yung mga kanal, halisan. Ano? Okay, magbigay ng maaaring solusyon sa mga suliraning pagkalusugan sa panahon ng tagulan. Dahil ang inyong solusyon sa pamamagitan ng magbigay ng maaaring solusyon. Okay, bilang tayo. 1, 2, 3. 1, 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Okay, lahat ng 1 dito. 2, 3, 4. 5 minuto sa gawa ng activity niya, na? Okay, then, 3 minuto sa bagong present. Unang pangkat, pagsasadala. Ito yung gagawin niyo, sabi na na, magbigay ng aling solusyon. Maupo ng maayos. Magbigay ng aling solusyon sa mga suliraning kapalusugan sa panahon ng kagulan. Solusyon ang ibibigay niyo, ano? Okay, lahat ang inyong solusyon sa pamamagitan ng pagsasadula. Okay, group 1, pagsasadula kayo. Pangalawang pangkat, paggawa ng panuntunang pangkalusugan sa pag-iwas sa sakit na dengue at leptospirosis. Pangatlong pangkat, gumawa ng jingle. Pangapat, gumawa ng slogan.
Okay. Ganito yung ginagawa. Iwasan niyo nakatali. Imulat ko sa ating kababayan na tumatawag ako ng tulong. Mga kababayan, kaya tumawag ako ng tulong kasi nais kong ipaalam sa inyo na bawal po ang pag-imbak ng tubig na walang takip at ng kasurang na akalat sa ating kapaligiran. Huwag niyo kayaan ito'y dumami pa at ipapaalam ko pa alalain niyo na kung makalat ng sakit na dengue at huwag niyo rin kababayaan lumusan ang iyong anak sa baha dahil kumakalat na rin ang sakit na leptospirosis. Pwede niyo ba akong tulungan na lumusin ang ating kapaligiran? Nakikita ang basura yan. Kailangan na tubig. Yan. Yun lang po at maraming salamat. Okay, isang buwan. Ano yung pinakita ng unang pangkat? Pagkasala. Pinakita nila yung bakuna. Pinakita nila yung solusyon para maiwasan na magkaroon ng sakit na dengue at leptospirosis. Okay, bigyan natin sila ng isang bagsak. Go! Bigyan ng isang bagsak! Bigyan ng isang bagsak! Bigyan mo pa, nakukulangan pa! Okay, pangalawang pangkat. Okay, palakpakan mo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang pag-uulat ng ikalawang pangkat. Mga panuntunang pangkalusugan para makaiwas sa dengue at leptospirosis. Palaging kumain ng masustansyang pagkain. Number 2, panatiling malinis at walang nakaipong tubig. Number 3, paglabas ng bahay kung maulan, mabuta kung lulusong sa baha. Panatilihin maitapon ang mga nakatambak na basura katulad ng mga bote, lata, gulong ng sasakyan, at nakaipong tubig na maaaring pangitlugan ng lamok. Huwag maghugas sa mga maruruming tubig na maaaring may iwi ng mga iba't ibang hayop. Yun lang po at maraming salamat. Okay. Yung ginawa nila ay mga panuntunan na dapat gawin. Ano? Para maiwasan na magkasakit ng dengue at leptospirosis, bigyan natin sila ng mosquito plug. Ready, go! Okay, pangatlong pangkat. Palakpakan natin.
Ano yung tono nila sa solira-lira na? Okay, maganda yung ginawa ng tatlong pangkat. Okay, anong palakpak ang ibibigay natin sa kanila? Bongga! Ready, go! Okay. Pangapat na pangkat. Palakpakan natin. Ginawa nila ay, ano yan ha? Muna kayo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po ang kailangan gawa ng apat na pangkat. Kapaligiran ay iwasan. Sinisan po pang sakit ay iwasan. Yun lang po at Ano maraming natin, sa paligiran ng linisan upang sakit ay maiwasan. No, yun yung solusyon na ginawa nila para maiwasan na magkaroon ng dengue at pyrosis. Ano? Okay, anong palakpak ang ibibigay natin? Bigyan natin sila ng Coca-Cola Club. Ha? Coca-Cola Club. Go! Ngayon naman, dahil tapos na tayo sa pangkatang gawain, meron akong katanungan. Maupo ng maayos. Okay, maupo na. Bakit mahalagang malaman natin at maunawaan ang mga pangyayari sa ating paligid? Bakit daw mahalagang malaman natin at maunawaan ang mga nangyayari sa ating paligid? Katulad ng pagkakaroon ng sakit. Bakit mahalagang malaman natin? Upang maging handa, sabi ni Regine. Upang maiwasan na magkasakit, sabi ni Princess. Upang maagapan agad. Okay, paano masusolusyonan ang mga suliraning naobserbahan? Yung mga problemang naobserbahan nyo kapag tagulan, paano masusolusyonan? Yun na nga, sabi nyo sa inyong pangkatang gawain, meron doon naglinis ng kapaligiran. Meron ding gumawa ng panuntunan kung ano yung mga dapat gawin para maiwasan. Meron din gumawa ng slogan. Nakalagay doon kung para maiwasan yung mga ganong suliranin. Okay, paano magiging mabisa ang solusyong iyong ibibigay? Paano na magiging mabisa? Halimbawa, para maiwasang magkasakit. Para maiwasang magkasakit, ano yung solusyong ibibigay mo? Para maiwasang magkasakit? Maglinis ng kapaligiran pa rin. Kumain ng mga prutas at gulay para lumakas ang resistensya. siguraduhin nakatapon ang mga nakatambak na basura. Okay, siguraduhin yung mga nakatambak na basura ay maitapon. Okay, sa tamang lalagyan. Ito may mga dapat tayong tandaan. Makinig kayong mabuti, mga bata. Dapat tandaan sa pagbibigay ng angkop na solusyon sa suliraning na obserba. Halimbawa, meron kayong mga suliraning na obserbahan, ito yung mga dapat yung tandaan. Alamin ang tunay na suliranin at pinakaugat nito. Halimbawa, merong problema, alamin ano yung dahilan niya, bakit merong problema. Then, alamin ang mga paraan upang maging madali ang paglutas nito. Para malutas yung problema niya, dahil nalaman mo na yung pinagmulan niya, yung dahilan, paano naman yung paglutas sa kanya? Sunod, isipin ang mga taong maaaring makatulong sa paglutas nito. Sa inyong barangay, sino ba yung mga taong pwedeng makatulong sa paglutas ng suliranin, Paulo? Okay, sunod, pag-aralan ng mga posibleng mga solusyon. Merong mga suliranin. Ngayon, pag-aralan mo naman ano yung mga solusyon na gagawin mo. Then, isa-alang-alang na maaaring ibunga ng bawat solusyon. Maaaring maging bunga ng mga solusyon na gagawin mo. Maaaring kapag gumawa ka ng solusyon na paglilinis, ano yung magiging bunga niya? Mawawala yung mga lamok, may iwasan na magkasakit. Hindi tayo magkakaroon ng sakit. Katulad ng sakit na dengue at leptospirosis.
pyrosis. Bilang isang mag-aral, paano ka makatutulong maiwasan ang pagkalat ng sakit sa inyong lugar? Bilang isang mag-aral, paano ka makakatulong para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit? Huwag magtapon ng basura. Ano pa? Kasi mag-aaral kayo. Mga mag-aaral pa lang kayo. Ano yung mga pwede nyo lang maitulong pala? Ha? Huwag mag-imbak ng basura. Maglinis ng kapaligiran. Tulong-tulong o magtulong o tumulong sa paglilinis ng kapaligiran. Meron pa? Ha? Bakit mahalaga na mabigyan agad ng agarang solusyon ng isang suliraning naobserbahan? Bakit kailangan mong magkaroon agad ng solusyon ng problemang yan? Halimbawa, maraming lamok. Nagkakaroon ng mga dengue yung mga tao. Paano mo siya susolusyonan? Ha? So yun, sabi niya nga kanina, yung mga pwede mong gawin ay itapon yung mga tubig sa mga plastic na bote. Ano pa? Linisin yung kanal, linisin ang malulod. Linisin nyo ang inyong bahay, itapon yung mga tubig sa klorera, isang beses isang linggo. Ano pa yung mga pwedeng gawin? Mga solusyon sa isang suliraning naobserbahan, maglinis. Paano mo may papakita ang pagmamalasakit sa iyong kapwa sa panahon ng krisis sa kalusugan? Paano mo daw may papakita sa iyong kapwa ang pagmamalasakit? Merong krisis, merong problema sa kalusugan. Nagkakaroon ng problema sa kalusugan. Paano mo may papakita ang pagmamalasakit sa iyong kapwa? Na may malasakit ka sa kanya, may pakialam ka sa kanya. Paano mo yun may papakita? Anong gagawin mo? Halimbawa, ang kasama mo may sakit. Paano mo siya matutulungan? Paano mo may papakita na ang iyong pagmamalasakit? Sasabihan siyang kumain ng masustansyang pagkain. Sabihan na kumain ng masustansyang pagkain. Ano ba? Kumain ng ibang Huwag kumain ng mga junk foods. Halimbawa, yung kaibigan mo may sakit na dengue, paano mo may papakita ang iyong pagmamalasakit? Ipakonsulta sa doktor. Ha? Pagbigay alam sa doktor. Bigay alam sa iyo. Sa guro. Ha? Okay, sabihan siya na magpakonsulta agad. O, bigyan siya ng, ano pa, yung pwede mong maibigay. Prutas. O, bibigyan ni Princess ng prutas. Kasama. Okay, ngayon, piliin ang sa palagay mo ay pinakamahusay at angkop na solusyon sa mga suliraning nakalakad sa bawat ilang. Okay, ngayon, bibilugan nyo. Isulat ang pangalan. Isulat ang pangalan. Kumuha ng ballpen. Kumuha ng isa, pasa sa likod. Kumuha ng isa, pasa. Iwasan na lang ngayon. Kumuha ng isa, pasa. Lagyan ng pangalan mo sa taas. Okay. Babasahin ko. Okay, handa na ba? O, iwasan na tumingin sa katabi. Sino yung wala? Taas ang kamay ang wala. Pakibigyan ng wala. Okay. Handa na ba? Handa na ba mga bata? Okay. Number 1. Makinig, babasahin ko pa rin bibilugan nyo lang yung tamang sagot. Inabutan ka ng malakas na ulan habang pauwi sa inyong bahay galing sa eskwelahan. Hindi maiwasan na mabasa ang iyong paa ng tubig sa kalsada. Ano ang gagawin mo? A. Punasan ng tuyong damit ang paa. B. Sabunin at hugasan ng malinis na tubig ang paa. C. Esprehan ng pabango ang paa. D. Lagyan ka agad ng gamot ang paa. A. Punasan ng tuyong damit ang paa. B. Sabunin at hugasan ng malinis na tubig ang paa. C. Esprehan ng pabango ang paa. D. Lagyan agad ng gamot ang paa. Okay, number 2. Nakita mo na may maliit na
daga na tumatakbo sa loob ng inyong bahay. Anong solusyon ang maaari mong gawin upang di na ito makapagkalat ng sakit? Letter A. Bugawin hanggang umalis. Letter B. Mag-alaga ng pusa upang manghuli ng daga. Letter C. Maglinis ng bahay upang walang pamahayan. Letter C. Maglinis ng bahay upang walang pamahayan nito at gumamit ng mouse trap upang mahuli ito. Letter D. Tawagin itong mabait upang di manira ng gamit. Okay, number 3. Nalaman mo na laganap ang dengue sa inyong lugar. Bukod sa paglilinis ng paligid, alin pa ang maaari mong gawin upang di makagat ng lamok? Ano pa yung gagawin mo upang hindi ka makagat ng lamok maliban sa paglilinis? Letter A, maglagay ng insect repellent lotion at magsuot ng mahabang damit upang di makagat ng lamok. Letter B, manatili na lamang sa loob ng kulambong. Letter C, gumamit ng malakas na electric fan upang hindi makadapo ang lamok. Letter D, lumipat ng tirahan kung saan hindi laganap ang dengue. Naintindihan? Opo. Hindi ko na ulitin. Okay, number 4. Malakas ang naging ulan ng nakaraang gabi. Dati-rati ay mabilis namang humupa ang tubig sa inyong lugar. Ngunit ngayon ay tanghali na ay di pa humupa. Ano ang maaari mong gawin? A. Hayaan mo po sa itong humupa. B. Sabihin mo sa kapitan na ayusin ang problema. Letter C. Yayain ang kaibigan na maglaro sa tubig. Letter D, alamin ang pinagmulan ng problema, mag-isip ng solusyon at magpatulong sa mga taong may kakayanan upang may sagawa ang solusyon na isip. Okay. Anong number na kayo? Number 5. Okay, number 5. Hindi sapat ang kalaman ng iyong mga kapitbahay tungkol sa sakit na dengue at leptospirosis, kaya hindi sila masyadong nag-iingat para maiwasan ang sakit na ito. Napag-aralan niyo ito sa paaralan at may sapat kang kalaman tungkol dito. Anong gagawin mo? Letter A. Sabihan ng iyong, letter E ang una. Letter A, sabihan ng iyong mga kapitbahay na magtanong sa inyong guro tungkol dito. Letter B, hayaan mo sila dahil hindi mo naman problema yon. Letter C, paliwanag sa mga kapitbahay ang iyong natutunan sa paaralan. Letter D, magsawalang tibo na lang. Okay na. O, palit na. Tapos paper niyo dyan. Okay. Ay, pasa lang sa inyo unahan. Why? Pasa lang sa unahan. Pasa lang sa unahan. Why? Ang why, pasa lang sa unahan niyo. Why? Wag na nanay. Why? Why? Pasa lang sa unahan. Okay, 4, 3, 0. May 0? Wala na. Okay, para sa takdang aralin natin. Magsaliksik ng iba pang maaaring maging solusyon upang makaiwas sa mga sakit na dala ng tagulan. Magsasaliksik kayo. Ng iba pang maaaring maging solusyon. Ano pa yung maaaring iba pang solusyon kapag may suliranin dala ng